Ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na sampagita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Yes, sa naton oras sa mga kasangkayan, may ada na kita 10 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Ngan napakli na kita haton taramdan sumat istihanon. Aton mga balita, tikang naman din niya palibot iton aton probinsya. Ano, matuto kita iton mga hitabo din hiya aton din hiya Eastern Samar o din hiya man na syudad iton Borongan ngan iba pa nga mga bungto para aram natin kung ano iton latest nga mga updates. Mga impormasyon, labi naton mga bagay nga concern gihapon kita, no? Iton ba nga may ada kita kalabutan, kinahanglan iton aton partisipasyon, di nga ni kaulangan ta talaga iton nga impormasyon para maging giya, ano? Iton aton na kada adlaw nga panginabuhi. So, ini Daisy Lalo sa Bilizar. Magkakarampang kita nga diton ka alas 10 sa yana nga aga. Aton kanan pan Lunes nga edisyon, ano? Daramdan sumat istihanon March 23, 2026. Kumusta ito natin temprano nga nagkasulod tagsa-tagsa nga mga opisina. Darahan. O, iging papatuman nga compressed, ano nga 4-day work week. So, napipiritan, ano, pagkamata temprano ito na aga. Siguro alas 6, alas 5 kailangan na magmata, no? Kung natin imo pasok alas 7. Tapos kadak-andaman hiton aton mga opisina. Amo in nga dahiton ka alas 6 pasado. Di nga naton iba nga dapiton ka alas 7 hiton gabi. So para ton may ada mga transaction na. May ada mga transaction hiton mga opisina hiton aton gobyerno. Kadak-an kaya, no? Yan na nga da na iton ba bagit overtime dirhan usual ano nga da hiton ka alas kuan nga diton ka alas 5 la hiton kelop adton mga opisina. Okay, so yan na may ada na kita. Okay, kakalawan ko laanay ano. May ada na mga press briefing aktibidad dito na aton pangulo. Unahan talaanay ano. Kasi may ada mga nakalinya nga aktibidad dito na aton presidente nga kailangan naman natin na hibaruan ano. Okay. Ala, kalawan ta aton series of activities ito na aton naman pangulo para yan na nga adlaw. Lunes, Marso 23. Sala ito niya mga event yan na mabisita ito na aton Pangulo nga ito itong probinsya itong Camarines Sur para rin masunod nga mga aktibidad. Siyahan inspection in solar powered irrigation project para hiton New Mataorok, San Jose Sagrada Familia nga na Baliwag Viejo Multi-Purpose Cooperative Barangay Sagrada Familia bungto hiton na Minalabak. Kaya na iton nga alas 9 pasado hiton aga. Ginlalauman maabot ito na aton Pangulo mga alas 9:45 yan na nga aga. And then aton ikaduha naman nga iya aktibidad amo an inspection damanhin solar powered irrigation project. Uy, kinahanglan ini nga mga solar ano, kailangan ini nga mga solar nga mga gamit ano, mga pasilidad labi na yan nga may ada crisis dito sa Middle East ano. So usa hiton na bibisitahan pa iton aton Pangulo inspection hini nga solar powered irrigation project naman para hiton San Agustin, San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative Consar FC. Dida naman ini Barangay San Ramon bungto hiton Bula Camarines Sur lagi hapon ano nagsusunod ini. And then ikatulo naman inspection ubos dito Camarines Sur ikatulo inspection liwat hiton Bicol Mega Cold Storage Facility and ugnayan with farmers sa Camarines Sur. So makikigsumpayan, makikigmeeting, makikigpulong ito natin Pangulo nga dito mga parag-uma dito Camarines Sur iyan na nga adlaw. So dida naman inibubuhata Barangay San Jose bungto hiton pili ano. So yan nagihapon ini nga aga nga diton ka alas 11. So puno iton schedule ano hiton ato naman Pangulo para iya na nga aga nga naadto hiya Camarines Sur para hini nga tulo nga event. So mga solar powered irrigation project para hin mga mga parag-uma and then cold storage facility dako naman ito niya nga bulig ano para diri nagraraot diretso iton diri nagraraot diretso iton mga produkto naman tikang hadagat. So asya initon aton mga aantabayanan
nga aktibidad hito na aton Pangulo iya na naman nga aga. So temprano daman nga nagmataton aton presidente para hito na pagpanginano. Alright, so mga kasangkayan, dero-diretso la kita ato naman program nga nato napakiana kay ano ba nga inuran kita ate. Lunes nga adlaw. Ada ano natin kay niring summer naman konta kita no. Oh, pero nakakaapekto nga weather system kanan summer man talaga kanan esterlis ano. Pero ini nga esterlis may dadaman hito niya mga pag-uran. So Metro Manila and the rest of the country. Upod na kita ha. Talahin madampog nga din madampog nga kalangitan, may ada naman panalagsa nga mga pag-uran, mga pagdalugdog darahiton esterly. So ginpapatagamla kita kay bangin daman magresulta inin flash flood o landslide iton nga ni nga tigda nga mga pag-uran. Dida naman hiton aton kadagatan ay wari problema. Paborable para hiton aton dida mga magbibiyahe hadagat pati pa hiton aton mga mangingisda no. Kailangan damo ito ni Udako para bumaro-barato naman la. Paano kaya kuno iton magiging barato ati nga gimamahali? Iton presyo naman hiton na gasolina. So slight to moderate la. Iton na aton na balod didet kadagatan tika nga 0.6 meter nga dahat 2.5 meters. So waray problema no para haton magbibiyahe pero just the same kaulangan nga maghirot la kay danay man daman tigda nga may ada mga nagraraot-daot ha. Di ba danay natigda dito hadagat nga giupayton panahon tigda nga nagiging mabalod na uran. So asya ito na paghihirotan niyo. Okay, para naman na naton di na mga kasangkayan, damo naman itong mga nanbabari iyan kasi it's bari time. Barabri iyan na. Nakita na may ada na mga nagpipirilipig. No? Para importante pa naman yan. Kaulangan magtanom talaga kita. Kay gidadali iman la iyan na. No? May ada mga utanon, may ada mga produkto, may ada mga hayupan nga in 1 month pwede na nimo magamitan, manukan. Tapos ito nga mga gulay after a month pwede ka na naman makakuhain mga produkto dida para maibsan naman lano iton aton inaabat nga kuri dara hiton kuan na hiya domino effect hiton tension dito naman sa Middle East na resulta hiton na pag uminto hiton na padayon na nga ni nga pag inuminto hiton mga presyo hiton mga papliton. So samtang naghuhulat kita hiton na aktibidad hit ato naman Pangulo. Nadilaan ay kitahin mga importante daman mga balita tikang na dinhi aton mga nahikay ta nagadaman So dida aton na dida nakuha nga mga balita. Asyahan nga di kita. Kaya dara nagihapon hito na mahal nga presyo hiton gasolina mayada tagihapon dida mga otoridad pati iton aton mga kapulisan nagtitipid na bayahira ngano sa hiton mga gimbubuhat yan nga pagtitipid dito na aton naman mga pulis iton bike patrolling So iginlunsad hipapad MPS aton ira PIDAL program. PIDAL for Presence nga nagsiserbi para makahatag proteksyon habot nga hiton krisis. So ini may ada hinihisumpay hiton pagiya ni Police Colonel Matthew Asio, iton chief, iton regional staff, iton Pro 8, nga dati liwat naging provincial, iton Eastern Samar Police. Okay. Nga nakaangkla naman hiton kaugo program SRAS ni Police Colonel Ernesto Macasil, ito natin provincial director ngan Maslug Municipal Police Station. Igindada sige hiton Maslug Municipal Police Station at tuniriging papatuman niya nga PIDAL program. Como Community Service Oriented Policing con CSOP Initiative, como pagresponde hiton
Kakulangan ba hiton na supply hiton gasolina o mahal nga supply o mahal nga presyo hiton gasolina. So may ada ni Rapidal program. Ano ni nga i-Rapidal program? Di ba nagpipidal kita no hiton aton mga kuan, nagpipidal kita hiton aton mga bike. So ini nga pidal acronym naman ini hiya. Letter P is police, letter E is enhanced, letter D for deployment for, and letter A accessible, and letter L law enforcement. So, PIDAL program, Police Enhanced Deployment for Accessible Law Enforcement, igin papatuman hiton maslug MPS, ano? Kaya para masiguro aton na padayon nga police visibility nga kitaon lagi hapon iton mga kapulisan bisan kung kulang iton gasolina pinaagi naman nato ni ira mga bike para maging accessible. Haluyo hiton logistical challenges yan na ano nga inaabat hiton naton mga otoridad daradaman hiton crisis hiton fuel. So pinaagi hiton bicycle patrolling. Aton mga otoridad may nakakasustener hiton ira day-to-day operation. So dito lang yan Maslog Eastern Samar ha. Day-to-day operation para epektibo lagi hapon hira nga makapagserbi dida naman hiton ira komunidad. So kasumpay hini di naman hiton hira nga ira mga bike. Ay tika nga iton komunidad ha kasi iton Maslog MPS nagpapasalamat ano nga daahad to na mga residente hadton Maslog nga nagpahiramhin mga bisikleta para para gamiton ni ira pagpapatrolya no. Imagine may adaliwat support kang dayton community. So pinaagi hini nga igin pahiram nga mga bike anaton mga police officers nakakapagpatuman lagi hapon haton ira responsibilidad nga diri na disrupt ano diri nababalaong darahiton na suporta hiton komunidad. So perahaton mga bike nga raging gagamit talaga inti kang mismo haton mga residente hiton Maslog. Kasi di man ini unexpected man ini ano nga crisis iton fuel. Dito man ini ginhuna-hunaan diri kunta nga sugad dito yung mga pwede planuhon anay. Ano hiton ato naman mga otoridad tigda man la ini nga problema. Tikang naman dito naman sa Middle East. Ano? So, kaulangan nga mag-adapt iton ato naman mga otoridad para magpabilin nga epektibo lagi hapon hira hapagbantay hiton peace and order situation dida hiton aton mga lokalidad. Habot nga hiton nalilimitaran na daman iton ira movement. Darahiton na mahal nga presyo hiton gasolina. Ano kay kasi bisan man daman may ada ni Rapondo edto ni Rapondo amoin diri man daman wala pa pan ka umintohi ano. So kailangan daman nira magtipid. So yun nagpakabike ito naton mga nagpapatrol nga mga kapulisan dito habong diton Maslog. So ano daw lan aton iba pa nga mga estasyon dinhi aton kun may adaliwat sugad nira ano. So ini giupihin ini kuan ni hiya nagpapakita hin kolaborasyon ano sumpayan habot nga hiton mga otoridad nga da naman hiton komunidad. Imagine na bulig hiton komunidad just so magkamay ada la masiguro lang nga nababantayan gihapon hira an ira bike ira iging papahiram nga dihan aton mga kapulisan. So indikasyon hin pagkaurusa ano kooperasyon habot nga hiton krisis ano para la masiguro no makaka-function ito na ato naman mga otoridad. So ini nga pitad suporta hiton komunidad in hulos nga igin pasalamat hiton ira Chief of Police ngay Police Captain Rilano Michael Dwayne Rilano. Kuan iniya multi-awarded naman iniya kasi nga police officer. Bisan daman iniya diin ibutang ano baga naman inihiya hiton bao nga maara maglangoy bisan diin nga assignment na shine ano basta aktibo ano nga klasihin na opisyal hiton PNP. So kanan ko anlay ini ha Maslog MPS and I hope ito iba naman nga mga istasyon kung nakaka-experience naman hira ano hiton na pagtipid hiton na hiton fuel pwede naman niyo i-adapt ano ini nga pitad hiton na Maslog Municipal Police Station. And yes, halain naman nga notisya daman ano kuno ati ton aton lain nga notisya dada. Okay.
Kasi iton di ba yan na celebration ito no Women's Month. Okay. So iton Department of Agrarian Reform may ada naman nira iglulunsad nga aktibidad dida hiton Miyerkules nga adlaw. Ano naman kuno iton today nga klase iton aktibidad may ada iton Department of Agrarian Reform din hinaman ha aton dapit ay an aton ini nahi just like ini haton last year ano nga may ada daman nira trade fair no trade fair ba ito tingnan natin may da kasi nira anunsyo ano papartisiparan initon mga agrarian reform beneficiaries isa salida aton ira mga produkto come Wednesday no March 25 kakalawan ko dede aton ira schedule yata showcase dida adton kamagduruto haton mga agrarian reform beneficiary hiton na bukos nga probinsya hiton Eastern Samar din aton ira dedikasyon haira pag-uma ina-translate hin na paka-producer hindi kalidad nga mga produkto no hauma tapos upod na aton mga handicraft so hapag celebrar hito no Women's Month magiging highlight iton DAR celebration adton mga produkto nga hinimuhin kababahinan nga ERBs ano pag hataghin recognition hiton ira importante nga papel nga pakisgon iton aton mga agrarian reform communities din hinaman hiton aton probinsya no so magkakamayada DAR Eastern Samar Agri Enterprise Fair 2026 mapapalit dida mga presko nga mga produkto tikang hauma, tikang pahadagat, mga local craft nga nadamo pano nga mga produkto hinimo tikang iton aton mga agrarian reform community din hinaman ha aton probinsya. So imarka hinala ito niyo dida mga kalendaryo. DAR Provincial Office Ground, bubuhatan Habaybay 5, Barangay Songko, Borongan. So just like last year, asya gihapon ito ni ira magiging venue para hininga ira Agri Enterprise Fair 2026. So Miyerkules nga adlaw. Mga produkto. So ibig sabihin mga barato inihiya. So asya nga kaulangan naton inibantayan ha mga kasangkayan. Kay haros nga tanan kita nagtitipid. So sa ito naton pakatipid kung makakapalit kitahin mga produkto hauma direkta tikang hiton aton mga producers nga mga parag-uma. So makanihira iton mga ERBs nga niya syudad hiton Borongan nga diton provincial office iton Department of Agrarian Reform para magpartisipar hini nga Agri Enterprise Fair 2026. Produkto hiton kababayan nga ERBs in celebration hiton Women's Month. Iyan ang bulan hiton Marso. So again, dida ini bubuhata hiton DAR Provincial Office Ground dito ito ni Iraubos Baybay 5 Barangay Songko. Sigurado nga mas barato ini kaysa hiton aton mga mapapalit didi hiton merkado kay syempre pag adin ha merkado tikang man ito na natin mga parag-uma Anaton oras may ada na kita 29 minutos ang nakalabayhan na alas 9 haaga nga naghuhulat kita Naghuhulat kita hiton na aktibidad hiton atin Pangulo dito naman ha Camarines Sur.
Okay, so yan na nga dilanay kita accomplishment ikang ito natin mga otoridad. May ada sa nga drug suspect nga nadakop pabay bust operation dito naman habungtohan Balanghiga. Habot nga ginpahugot nga kampanya kontra illegal nga droga aton Balanghiga Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Lieutenant Von Christian Lloyd Lamson, officer in charge. Amoin malang puson nga nakaaresto usa nga suspitsado didahin composite by bust operation ha bisinidad hiton barangay Kansumangkay Balanghiga Sabado Kulop March 21, 2026. So aton suspitsado amon gingaranan la nga alias Leo, 47 anyos, lalaki, may ada niya live-in partner ngan residente hiton nasabi nga lugar kay Kansumangkay lagay hapon. Nakumpiskar tikang naman haiya in nakadahin sachet, plastic sachet shabu. May dausa dida adton napalit ngan may ada pa na rikupo nga tulupa ka sachet shabu. Ngan sugad man nakuha liwat haiya adton 500 peso bill aton gingamit nga by bust money. Upod nga ginarikupo haton mga otoridad adton iya motor nga ginagamit. So pag-aresto hini nga suspect nga alias Leo amo in sumatan hiya hadton na rason hadton na pag-aresto haiya. Ngan gin sumatan daman hiya haton iya mga katenged. Tapos gindara na Balanghiga MPS para hina pag-dokumento. So ini in mahugot nga ginsunod adton Section 21, Article 1 and RA 9165 aton actual nga operation, pagmarka, imbentaryo ngan sugad man aton pagretrato aton mga ebidensya nga gintestigusan liwat. Ginatestigusan haton ira mga opisyalishan barangay may ada gihapon media representative. So ini nga malang puson nga joint operation inigim patuman han Eastern Samar Police Provincial Office Drug Enforcement Unit ngan Intelligence Unit kaupod syempre adton Balanghiga Municipal Police Station. Sigo naman kan Police Lieutenant Lamson nga igin tatago siya aton mga operatives aton malang puson nga operasyon kay ira ini ginbubuhat para masiguro nga magiging mahimyang iton sitwasyon didahiton na mga komunidad. Kasumpay hini nananawagan na apilar nga ni iton Balanghiga MPS nga diton publiko nga magpabilin nga maging mabinantayanon kontra hiton na nahurak na liwat, paghurak hiton illegal nga droga didahiton mga komunidad kay ini inahatag hina dako nga hulga. Nga dahiton na komunidad, nga diton pamilya, nga diton publiko. So ginaawhag iton nga tanan nga i-report kon may ada mga gindududahan nga mga aktibidad nga may ada sumpay hiton transaksyon, negosyo hiton illegal nga droga. So adton operasyon inigim patuman pinaagi aton kaugop initiative adton kriminalidad atuhan ngan utdon gobyerno ugupan paran kamurayawan ngan kausuwagan. Igim papatuman iton mga balaod para mapipoy iton criminal activities didahiton mga lugar ngan masiguro iton katalwasan hit publiko. So congratulations aton mga pulis Balanghiga MPS. Ngan din hidaman na buronggan may adaliwat na dakop drug personality hala kung kilala ta. Okay. Kuan man di man ini ginihingad nan hira pero may adadaman igin ka sa nga by bust operation didahadton Sabado daman nga adlaw. Hala kulawan ta kun diin ini kadakop nako didiha barangay Lalawigan Borongan. Hagin pahugot nga kampanya kontra illegal nga droga aton Borongan City Police Station hapagmando ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas, Acting Chief of Police, malang puson nga nakaarestohin usa nga drug suspect coordinated by bust operation nga iginlunsad barangay Lalawigan Borongan didahan gabihan March 21 Sabadohan gabi. So adton operasyon gindumara
may aday sumpay hiton kaugop adina aton kriminalidad at tuhan nga nutdon gobyerno ugupan paran kamurayawan ngan kauswagan o sa iton hiya nga anti-criminality strategy iton Eastern Samar Police. Badaw bata papadaman temprano hiya nga maprepreso ini nga suspitsado in gingaranan la nga alias Bintot 22 anyos pala. Waray asawa, ngan residente hiton barangay Suribao, Borongan. So na-confiscate ti kang haiya, amo in nakadahin sa siya, shabu. Upat nga tanan ka sa siya. Hin shabu, tapos may adaliwat 1,000 peso bill aton by bust money. Ngahin, pa ton ibadida nga mga ebidensya. Okay. So, iniinklaro nga violasyon han RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, hapag-aristo permanente ito niya na pag-aristo iton suspitsado, ginsusumatin iton kung ano iton iya sala, kay diri iton pwede nga, bibik niton ka nala, tigda iton mga otoridad, nga di ka na mala pagsusumatan kung ano iton imo sala. Kung ano ba ito imo na bayular, obligado ito na aton mga otoridad kung may ada, gina-aristo, di dahil ito niyo lugar o ikaw ito na aristuhon, susumatan ka anay, ito na rason. Susumatan ka ito na rason kung kay ano nga gina-aristo ka, tapos ano pa daman ito niyo mga katungod, kasi bisan pag gina-aristo ka, may ada daman ito ni mo sinasari nga human rights, susumatan ka daman. For example, ito ni imo katungod nga, diri lanay magyakan. O di nga ni magpahamtang kalahin kuan, magpagawas kahin imo pulong pero may ada ka dapat abogado. Para diri ka ma-self-incriminate ba? Para diri ka hiduon nga mismo tikang hiton imo igin iyayakan. So asya ini. Adton operasyon, coordinated liwat ini, han Borongan CPS, nga dahaton Intelligence Unit, han ESPPO, ngan Drug Enforcement Unit, han ESPPO, pati na adton Intelligence Unit, han Police Regional Office 8. So ini nga mga pitad nagtutuyo nga masiguro nga naproproteheran iton komunidad, pero gintatagan hindi liwat iton aton otoridad, nga kaulangan iton partisipasyon, kooperasyon, tikang iton mga tao hiton komunidad para maatuhan iton problema illegal nga droga. So congratulations gihapon haton aton mga operatives sa Borongan CPS nga pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Cabanillas. Talaga, lunes na arangkada naman talaga iton mga otoridad bisan nga niya na iton Eastern Samar Police Mobile Force Company. Second, Eastern Samar Police Mobile Force Company. Dito dapit ha koan. Dito ini dapit ha may ada kinapundan. Sige naman ito ni ira paghatagit lecture nga dahiton publiko, nga dahiton mga motorista nga naagi. So bisan nga ni mga nagpaka-helmet, kay unang-unang ginfa-flag down man ito nira, ito waray mga helmet. So yan bisan pa may ada mga helmet, ira na ginfa-flag down para la makahatag lecture. Tagan malikturan iton mga motorista kay habot nga daman inihiton damo nga mga disgrasya ha kalsada. Okay, so mga kasangkayan, nagpapamulat kita, ito nato naman Pangulo, para ito niya mga activities, mga solar power irrigation projects, para ito nato naman mga parag-uma dito dapit sa Camarines Sur.
Tapos ito natin naman nakukuha naman ng mga impormasyon na pagkainada ro diretso iton fuel subsidy hiton mga propangisda. Pinagi iton BFAR nga naton latest nga ni ano dito ha Kalbayog. Kay habot nga ini hiton na crisis naman hiton fuel kay kinahanglan talaga na hiton aton mga motorista ano iton ayuda tikang naman hiton aton gobyerno habot nga aton pag-suspend hadton price hadton fare hike. So mayada nala kita 20 minutos ug sa mag alas 10 haaton na taramdan sumat istihanon panlunes nga edisyon. March 23. Hala, oo, next week ano na ha? Holy Week na next week tapos ito na nga Thursday Christmas. Ha? Panabindita iton di naman hiton natin singbahan iton mga lana ngaging gagamit iton pag-anoint iton na mga magsakit pagkatapos naman iton Christmas daman sa daman iton hiya nga binubuhat dida iton renewal of vow hiton na aton naman dida mga hiton aton mga kapadian. So asya iton mga aktibidad hiti na nga simana sa ka Simana antes iton Simana Santa, no? Tapos ano pa? Pam Sunday, deton Domingo nga adlaw, di ba? Ayun. Tapos pero di deton Friday may ada pa kita kuan Station of the Cross, no? So Pam Sunday March 29. Okay, adi pa kita haton iba pa ano nga importante nga mga balita impormasyon samtang nagpapamulat kita no hiton pag-hook up tikang naman ha radyo TV Malacañang bahin hiton na aktibidad hiton na aton pangulo adi nga yan bag-o nga aton impormasyon nga aram ko kinahanglan naton mahibaruan kanang Department of Education ini ha pirmahan na ano ito naton Pangulo? Okay na ito naton Pangulo aton 3-term school calendar. Tinikangan ito masulod nga school year 2026-2027. 3-term karuyag signang tulo ka semester para hiton koan, para hiton aton mga estudyante from kinder to high school. Hala, kay ano ini, di ba duduhaman la ini, di ba nagkakamayada lahin, parang sim break nira, no? So ito tulo, hala, kalawan ko lang kung ano ini, nasaring man. Ginaprobaran na hiton aton Pangulo, iton adoption hin 3-term school calendar, para iton mga pampubliko nga eskwelahan, tinikangan hiton school year 2026-2027. So pagsulod hiton June, kaparte ini hiton paningkamot hiton aton gobyerno, Department of Education nga ma-improve iton learning continuity and outcome hiton aton naman mga estudyante. So ini nga direktiba sinunodhan na rekomendasyon haton Economic and Development Council di daton ikawalo nga meeting ha Malacañang han March 19. Ayan na ala. So adton tagan hindon aton Pangulo aton panginahanglan nga dagmiton fast track aton mga importante nga reforma hiton edukasyon upod na aton mga prioridad nga programa hiton aton gobyerno. So darahin ginmanduan hiton aton Pangulo iton Department of Education nga mag-andam para hiton full implementation hiton masunod nga calendar. Gintagan niya hindoon. Adton mandated nga 180-day contract period para ton mga estudyante. Ngan sugad man hiton mga teacher kinahanglan nga mamintinar gihapon bisan pa may ada mga pagbabag-o may structural changes. So iliwat ginmanduan aton mga opisyal hiton Department of Education nga siguradoon nga ini nga bago nga sistema in masuporta hadton mga struggling nga mga estudyante ngan sugad man nahililin niya hiton semestral structure hiton senior high school. So shift magsi-shift ka
ngadto hiton from 4 quarter. Okay. So from 4 quarters to 3 terms na lang. Di ba may ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, ngahin quarter 4. So yan na, ngadto na la from 4 quarters, ngadto na la hiton 3 terms, pagsulod hiton koan. Pagsulod hiton yan na nga school year 2026-2027, di hiton June. So, hailarom hiton ginaprobaran nga reforma, iton grading period, i-streamline gihapon hintulong nga academic terms. So, iton panuyo hini ma-address iton disruption dahil iton agsub nga class suspension, dahil iton nga mga natural hazard, overlapping hiton mga national event nga kadak nagre-resulta hiton ginko-compress nga learning period. So, iton mga opisyal hiton DepEd, pinaagi ni nga bagong nga structure in lalauman makakahatag hin masilaba uninterrupted nga instructional time pag-improve iton lesson pacing. So, okay, damo iton mga distraction, damo iton mga aktibidades, iton DepEd, nga kundiin iton aton mga estudyante, na higagawas ti kang iton classroom, nami-miss aton iba nga mga leksyon. So, ini nga 3-term calendar, amo in ma-divide iton school year nga to distinct instructional and assessment period. For example, iton first term, maupod hiyahin 54 nga instructional days, ngan sugad man 10-day assessment period upod na in 5-day nga opening block. Daw lain tatagan kita mahatagin hin orientasyon syempre itong DepEd para naton maintindihan labi neton mga kagana may ada pa kamo mga estudyante from kinder nga diton senior high school kasi titikangan na initon implementasyon pagsulod. Di ba yan na patapos na iton school year, so iton pagsulod iton masunod i-implement inihiya. Iton second term magkakamay adin 55 instructional days ngan 10-day assessment period. Samtang iton third term in ma-consist naman in 61 instructional days ngan 6-day assessment period. So iton benepisyo naman hini ngaging kikitaan para iton mga estudyante mga magturutdo. Maiibanan iton lesson fragmentation pagkakautod-utod iton mga leksyon tapos tatagan higayon adton sinisaring structured recovery period ngan may improve iton overall learning delivery hiton Department of Education para naman hiton mga teachers iton shift in magtatanggal kuno iton haton one grading cycle nga na-introduce aton dedicated time para haton consolidation ngan professional development. So nga dahin ka 32 hours 3 days ba yon 32 hours 1.5 day training and scheduled wellness interval amo ini-integrate para makabulig hiton pag-iban hiton workload pressure parte hiton mga magturutdo. Ini nga nasring adton palasyo Malacañang nga ini nga shift nga to 3-term calendar in kaparte hadton kanan aton gobyerno masiluag nga iginduduso nga pagpakasug hiton kalidad hiton edukasyon samtang din sisiguro naman aton resilience kontra hiton recurring disruption dida hiton klase. Okay, so tutulo na la imbis nga pero upat nga term hihimuin na lang ato. Anyway, mga kasangkayan na natin oras may ada na lakita 12 minutos ug sama alas 10 sa aga kadiyon ta na aton mga balita nahikahaton naton mga Bachelor of Science in Communication interns Eastern Samar State University para tuniira na hikay nga mga balita ngan impormasyon. Nga di anay kita hiton balita lokal. Southern Samar, okay, is INSAT overall champion how world skills Philippines Eastern Samar. Kadiyontan report ni Ivan Lavado. All right. Uy, hain na. Iadi nga yan. Okay. So, makausap pa. Radyo Pilipinas report. Okay, Ivan. Igindeklara nga overall champion ang Samar National School of Trades
of Arts and Trades o SNSAT habong tuhan Taft hagimbuhat nga World Skills Philippines Eastern Summer 2026 san Marso 18 ng 19. Kinarawat liwat han prestihiyoso nga Best of Nation Award ang eskwelahan katapos makuha ang upat nga gold medal, duha nga silver, ngan usa nga Medallion of Excellence. Ang mga nakadaog hinbulawan nga medalya amo hira Jo Marie Liad ha Carpentry, Jonathan O. Abog ha Wall and Floor Tiling, Aljun D. Akay ha Plumbing and Heating, ngan Jo Marie A. Lopenya ha Electrical Installations. A silver medal nagdaog hi Creshel Jane Disulok han Cooking, ngan Lemely Doklara naman ha Restaurant Services. Nakarawat naman ni Glennis Zandra G. Bula ang Medallion of Excellence ha Bakery. Sa malahan SNSAT, ang kadaugan nagpapakita han dedikasyon, disiplina, ngan kahusayan han partisipante ngan ira mga coach. Base balita ang sinurat ni Ma'am Pen Pomida para sumat asehanon Ivan Lavado, nagbabalita. Mga salamat na report, Ivan Lavado. Nga di naman kita, halain nga notisya local government unit iton Borongan na karawat nahin mga aplikasyon ha Direkta Ayuda Program para second semester academic year 2025-2026. Ang detalyan report ikan kan Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Ikinasahan lokal nga pamunuan han syudad han Borongan ang pag-akseptar hit aplikasyon para hit direkta ayuda student allowance program para hit ikaduha nga semestre hit academic year 2025 to 2026. Gimbuhat ha multipurpose gym ha government complex ha Barangay Campisaw han Sabado Marso 21, 2026. Pinangunahan ng City Social Welfare Development Office kabulig han Sangguniang Kabataan Council ngan pera nga barangay opisyal ang pagkarawat in aplikasyon han mga Boronganon nga senior high o college student ngan alternative learning system student nga grade 11 o grade 12. Labot pa han pagkarawat han mga aplikasyon in upod din hiyadton validasyon og assessment ha mga benepisyaryo han nasabi nga programa nga personal nga nag-akumplisar han ngan nagsumiterhan mga requisitos. Samtang adtun outbound student beneficiaries o adtun na eskwela hagawas han syudad in nagitorisar han ira kag anak o bugto ha pagpasa han requirements. Pinaagyan sinurat ni Ma'am Sok Averia, Alexis Balotabot, nagbabalita. Mga salamatan report, Alexis. Nga to naman kita balita national. Durungan nga repatriation han overseas Filipino workers tikang haupat nga nasod ginapapangunahan ng Overseas Worker Welfare Administration Hariad. Balikan ta hi Ivan Lavado para hin report. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ha Riyadh, Saudi Arabia ni OWA Administrator Patricia Yvonne P. Kaunan ang malampuson nga repatriation han mga overseas Filipino workers tikang ha Middle East. Kundiin, agud nga tinapo ni Kaunan ang mga OFW nga tikang ha Kuwait ngan Bahrain. Kaupod ang Department of Migrant Workers o DMW, OWA, ngan mga embahadan Pilipinas, por lo menos 80 nga OFWs tikang ha Bahrain, ngan 99 naman tikang ha Kuwait an malampuson nga nakauli ha Pilipinas darahan repatriation process. Samtang inaasikaso na daman ang mga pagbalhin han mga OFW tikang ha Qatar pakadto ha Riyadh. An operasyon in pagprepreparar para han ikaupat nga government chartered flight nga ikaduha nga chartered flight na ginorganisahan OWA nga naka-schedule nga bumiyahe pa uli ha Pilipinas yun nga Lunes kundiin durungan niya mauli ang mga OFW tikang ha Kuwait, Qatar, Bahrain ug Saudi Arabia ha uusa nga flight. Pasigi ang pagproproseso han ira mga dokumento ug visa pati ang transportation ug accommodation para masiguro nga maupay ang repatriation. Para sumat estehanon ay Ivan Lavado, nagbabalita. Mga salamat Ivan. Haloy naman nga bahin, darahan paghitaasan presyo hanlana, Department of Agriculture magahatagin ayuda ha mga parag-uma. Aadi ang report ni Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Ginti ka nga naya na ang panhatag hinbulig ha paggastos para handun minilmil nga maparag-uma pinaagihan Department of Agriculture.
Ang programa ginaandam na parahan pasigi nga paghataas ang presyohan lana nga sobra nakakaapektar hakitahan paggastusan han mga parag-uma. Labi na yana adtong paggamit han kinabag-o nga teknolohiya para han agrikultura. Hapag kaya na waray pa kadugangan nga detalye may unong hini pero gintagan doon handi nga kaupod han programa nga mapadali ang pag-asikaso han mga parag-uma nga diri mapaundang ang produksyon han sektor han agrikultura. Para sumatistihanon, Alexis Balutabot nagbabalita. Da mga salamat and report, Alexis. Nga to naman kita international news. Cuba, nagkamayada na hinikaduha nga nationwide blackout. Adin report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Naka-experiensya na naman ang nasudhan Cuba hin nationwide blackout ang Sabado nga nakaapektuhin 10 million nga katawhan. Ikaduha nati kang han pareho nga hitabo han Lunes. Base sumat han Union Electrica de Cuba, nagkaproblema ang thermoelectric plant ha probinsyahan Camagüey nga nakaapekto han pira nga mga planta. Hapag kaya na pasigi na nga gintutuhay han Ministry of Energy han Cuba ang nahibang nga planta. Para sumat estehanon, Ivan Lavado nagbabalita. Da mga salamat and report, Ivan. Nga to naman kita ha sports news. Okay. Alex Iyala, nakabalik na Miami Open round of 36. Nabulusan Sigmund ha 3 sets. Aadi Alexis Balutabot. Radyo Pilipinas Report. Waray papirdi ang Pilipinas teen star nga hi Alex Iyala, kaumanan iya uyas kaatbang han German nga hi Laura Sigmund. Hatulong nga magkasusunod nga seat para ha makasulod ha round of 32 han Miami Open. Kaumanhan iya pagdaog kontrahan una nga numero 1 han dati nga mag-uruyas hakalibutan nga hi Iga Swiatek. Hadton naglabay nga tuig ha pareho nga torneo, igimpakita ni Alex Iyala ang iya makusog nga pagdaog. Igimpakita ni Iyala ang iya kakusog nga digon ha courthan niya na nga tuig. Hamahugot nga uyas naging manilampuson hiya him pagdaoghan iya kontra para igpadayon ang iya pag-uyas ha prestihiyosong hardcourt tournament. Ini nga pagdaog iginpakitahan padayon nga pag-ursa ni Iyala ha international tennis skin nga naghatag hin tsansa para posibilidad upset number kontrahan mga nauna nga mag-uruyas ha masunod nga pauyas. Para sumatistihanon, Alexis Balutabot para ha iyo Sport Balita. Thank you, Alexis, sa sport balita. Nga din naman kita, showbiz news. Dante Balboa, dismayado hato niya pelikula nga Graduation Day. Aadin report ni Ivan Lavado. Radyo Pilipinas Report. Naging emosyonal ha iya post ha social media ang director nga hi Dante Balboa mahitungod ang iya pelikula nga Graduation Day. Dara kay konseri niya goti man la kuno nagkulaw. Laksi ba nga ni ng director nga may da ko niya 1,000 niya Facebook friends pero wala ko no 5 pag 100 ko no nagkulaw. Nakakadismaya dara kayo. Once in a lifetime experience laan ma-release sa niya film. Ginya kaniya nga damo ko na factors kung kay diri damo ang nagkulawan niya film. Una-una kulang ko no nga promotion. Nga kulang advertisement. Ngan diri damo ko na mo pa yan screening schedule dara kay 2 PM. Ngan halos waray awareness han publiko mahitungod han movie. Ang pelikula nga Graduation Day, inanamdaman niya papangunahan or bibidahan ni Jeric Gonzalez ngan Elizabeth Oropesa. O sa hiyang storya mahitungod na maglola nga mga struggles mag-graduate. So mala naman ang mga observers, ang mga nakakulaw, ang mga kritiko, siring nira nga posible ko nga diri swak an story dara kay at yan ako nga panahon it gintuturay ko mga magkarelaut ni mga lighter nga mga palabas. Ang lit ko diri asya siguro nga diri damo ang nagkalaw. Para Showbiz Balita, Ivan Lavado, ang iyo at Chika.
Sa iton na sa iton nga dapat pitad hiton mga naghihimo hiton pelikula Opo. nga isusumat talaga niya may da mga promotion nga may ada kami mga may da kami pelikula nga magawa sa hinoit mga starring tapos iton na storya nga digid nga nagididetalyado hiba pero igin susumat ba hiton publiko nga may ada pelikula nga ti arabot. Opo. Oo, kaya Especially yan, mga social media age, parang madagmit mag-advertise. Pero siguro nagkuhang ga din hira, wala siguro. pero diri kasi it promotion kasi adit nga mga nga mga TV station, parang patalastas. dahiton nga mga sikat nga mga program nga dapat dida kontent hiya igin sisingit para makakatch iton publiko. Publiko. So kung diri iton hiya mahi-promote kalabutan hit tao Opo. nga may nira pelikula pagkatapos labi na yan na mahalit pamasahe mahal naman iton papliton di ba masugay iton nga itim yan na budget siguro kailangan doble Ba, ma'am. di ba doble Akala tapos maghuna-huna ko na mga angay-laan mga necessity na yan na iton mga kuan iton tinatagan yan na hindoon iton gagastuhan iton mga tao Kinahanglan talaga. kay bisan nga ni iton nga mga operator sit ko anit mga sasakyan nga dinala kita iton fuel kay Opo. probably may dadaman talaga niya Kalabutan, connection opo. o bisan nga ni mga mga taga-daan hini nga mga sasakyan nga mga panpubliko nga mga sasakyan bisan kunwara hira mag-uminto ira daman abat nga nag-ubos adton kadamuon adton mga pasahero nga nasakay kasi nagtitipid it mga tao kun mga diri nag-importante nga malakat diri na nalakat so Wala. labi na ini nga entertainment pa masaring magkakulaw lakin iba Ay, iba. Adinagit TV Opo. Adinagit TV damo pa man iton pwede mga choices nida Opo. nga for entertainment daman kay isa ring paano aton kinahanglan na pagkaya na iton nga na-entertain na kita iton diri ba nakakahatag ha aton sort of pressure ba yun? So probably asya naman iton ngahin diri sugadan hanunan amon panahon nga gisisikati pa talaga ang pelikula. Kasi yan na iton nga mga film accessible naman niya Streaming, online. opo, mga streaming services. So iton mga di ka na magsasayang bahin Opo. kwarta mahulat ka na lang nga dahit kuan pagin available nga free. Tapos mas mabarato nga ni ada po, ma'am, di ba? Gi-stream na lang ni TV. Iyo. Hindi ka na mapasahe. Oo. Tapos komportable ka pa. Komportable ka pa. Oo. Pero waray naman na yan ang mga mga sinihan ng mga sudloton. Balitaw. Nga din naman kita sa pang showbiz news post ni Tuesday Vargas. Igin papakita ton real struggles iton mga artista. Balikan tayo Ivan para han report. Radyo Pilipinas Report. Isang nakaka-inspire nga story ang ginstorya ni Tuesday Vargas niya ginagian niya eksperyensya. Nga bisan award-winning actress siya, nag-open hi Tuesday niya social media nga medyo mabugatan niya ginaagian niya na. Anawa kay kuan kasi nawadan ko na yan mga shows. Sanglit kinahanglan niya mag-racket-racket yada sugahan nag-online selling, naging wedding coordinator, nagpe-paint, nagbebenta na may painting, nagho-host, nagpo-podcast, damo-damo lang ang mga hassle. Pero syempre bisang gad nagsusugit hiya, may dibit na imo sunod mga bashers, damon mga nasa rin dito nga. Laos ka na nga ina ka no hit nga laos ka na parang tiguran ka na hit dida. The cruel tao. Opo, dito Facebook mag-ungod kaya yaada hit. Nag-reply hiya nga waray good anay niya kinakaawod kay nagtatrabaho man la kuno hiya. Pero good news naman tungod iya gin post niya social media damo pakita iyan support nga opportunities nagkakuwayin gig nga nagperform iya abroad sugad US, Canada, Europe nga Australia para daman niya mga mensahe ang ginhatagan niya kapwa nga artista. Yon para showbiz balita Ivan Lavado ang iyo kachika. Okay, ito nira nga mga artista diri man hangatanan nga panahon Pero may sikat sikat, hira. So kaulangan talaga nga may ada nira mga fallback ba kun hain masuporta nga haira kay saring pa naabot iton panahon diri na hira kinukuha nga maging talent. So kaulangan may ada nira iba nga magiging source of income. Kay kun diri nako
makuri ano ito na himumutangan kay pipera man lait nga mga artista nga mga nasikatin maiha nga Maiha, panahon. opo, yung para- So kadak-an may adala peak and then balik na hiya. May prime. Yun. May sering. Oo, hitira ka panahonan. Panahonan, Ano? no? Kung sipa. So asyat nga dapat may ada talaga iba nga sources of income ngahin samtang na sikat nag-i-invest. Nag-i-invest, Para yun. pag-abutit pa noon din hera sikat kumikita May pa kwarta. din sila. Malaki pa yung pera nila. Okay. So da mga salamat ang balita Ivan Lavado ngan Alexis Balotabot ang aton mga interns from Eastern Samar State University. Thank you han mga balita. Ngan bueno mga kasangkayan na naton oras may ada na kita 4 minutos sa nakalabayhan alas 10 sa aga ngan din hinaton tinitiklo pa naton Lunes nga edisyon taramdan sumat istihanon ano para yan na nga Marso 23, 2026. So nga rin ito na amon station manager at Rus Rivera Abunda nga na akon managing kaupo didira Chief Tech Joy Policarpio, Engineer Arvida Dios, and Engineer Mark Gagwa, and Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring da mga salamat ngan maupay nga aga ha aton nga tanan. God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Barangay 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko.